Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po muli dito po sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. And purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan po sa bawat isa sa atin na tayo po ay kanyang sinamahan at iningatan sa buong maghapon at tayo po ay nakarating hanggang sa mga oras na ito. Purihin po mga kaibigan, mga kapatid ang ating Panginoon at sa gabi pong ito mga kaibigan ay tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat sa iyong pinagkaloob na biyaya sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyong pag-ingat sa amin. Hanggang sa mga oras na ito kami po ay nakarating at muli pong magpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, sa gabing ito, habang kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na mabigyan kami ng karunungan at ito po'y aming maintindihan at maging dagdag kalakasan ang aming pananampalataya po sa inyo. Wala po kami magagawa sa aming sarili, Ama, kaya kami po ay lumalapit sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating programa sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at atin pong dinadalangin at hinahangad na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kasama po ang inyong mga pamilya. Sana po ay magkaroon po ng biyaya na mula po sa Panginoon. Nung nakaraan po natin na episode mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan yung tungkol po sa war in heaven. Yung naganap po na giyera po sa langit, isa pong tunggalian sa pagitan po ni Michael and the dragon, and that represents between Christ and his angels against the dragon and his angels. So makikita po natin at nakita po natin sa nakaraang episode that this war ay nagsimula po sa langit mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay nagpapatuloy sa ating kapanahunan and it is extended. This rebellion and this acts of rebellion against God has been extended. Ito po ay na-extend dito po sa ating sanlibutan. Na ang bawat isa po ng mga tao, ang mga tao po ay hinihikayat ng kaaway na maging kabahagi ng kanyang rebellion laban po sa langit mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po nakita po natin yung kanyang mga hakbang, yung kanya pong mga ninanais na gusto niya pong higitan ang Diyos. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid na yung kanya pong pagnanasa ay talagang humantong sa pakipaglaban at ito po ay dahilan mga kaibigan, mga kapatid na siya po ay nahulog and he was cast into this earth. So ngayong gabi mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pag-aaralan ang bahagi po ng Revelation 12. It is about the characteristics and experience of God's church mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya po ng ating napag-aralan sa mga nakaraan po natin na episode under the topic Revelation 12, nakita po natin that there was a woman na meron pong babae. Kung hindi nyo po na panood yun, pwede nyo pong balikan yung tungkol po sa dragon. At makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that the woman that represents God's church ay talagang inaabangan ng kaaway na kahit sa panahon po na yung bahagi po ng plano ng kaligtasan na ang pagparito po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-anak sa Kanya. At nakita po natin mga kaibigan na talagang ninais na patayin ng kaaway itong si Jesus Christ mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po magpapatuloy po tayo. We will be talking and we will be discussing mga kapatid, mga kaibigan, about the characteristics and experience of God's church. Napaka-importante po na atin pong maintindihan at atin pong
makita, mga kaibigan, mga kapatid. Itong tinatawag na mga characteristics, no? At saka yung experience or magiging experience po ng church ng Panginoon, no? Pagkat dito po natin, mga kaibigan, mga kapatid, makikilala kung sino po yung nasa panig ng Panginoon. And also at the same time, we can evaluate, no? Pwede po nating ma-evaluate yung ating sarili, na pwede po nating tingnan, no? Pwede po nating i-search, no? Kung tayo ba ay nasa panig po ng Panginoon. And we will be studying this topic, mga kaibigan, mga kapatid, as we have known in the previous topics, no, na meron pong war, meron pong giyera, laban po, no, or sa pagitan po ng babae at ng ahas, no, between God's church and the enemy. At makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, what will be the experience of God's church and what is the characteristics of God's church, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin yung talata, Revelation 12 verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of the brethren is cast out, or cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay pinahayag po ng Panginoon that salvation has come and the strength, no, and the kingdom ng Panginoon ay nandyan na, no? For the accuser of the brethren, sino ba itong accuser of the brethren? No other than the enemy, mga kaibigan, mga kapatid, that accused them before our God day and night. Ito po yung kaugalian ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid. The Bible call him the accuser of the brethren. No? Bakit po? Siya po ang naghahanap ng paraan na tayo po ay magkasala. At the same time, pag tayo na po ay nagkasala, tayo po ay ina-accuse, no? Kinukundina po tayo. At makikita po natin dito, mga kapatid, kung paano ba, no? Paano ba ito ginagawa ng kaaway. So we can see in Zechariah 3 verse 1, mga kaibigan, na nandito po, no, ang experiences ng bayan ng Panginoon as it was illustrated, no. Pinakita po dito sa Zechariah 3, no, verse 1 hanggang sa 4, sabi po dito, and he showed Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him, no. So makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na si Joshua, which represents God's people, ay tumatayo, no, bilang high priest standing before the angel of the Lord, no? At habang tumatayo po siya, mga kaibigan, ay nandyan po yung kaaway na nire-resist po siya, no? Standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel, and he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, no other entity and no other enemy, no, na accuse, no, sa bayan po ng Panginoon, no other than Satan, mga kaibigan, mga kapatid. And we can see that the Lord has rebuked, no, nirebuke po ng Panginoon itong si Satan, mga kaibigan. Even the Lord hath chosen Jerusalem to rebuke thee. So nakita po, no, kasi talagang ina-accuse itong si Joshua that represents God's people, mga kaibigan, dahil siya po ay nakadamit ng marumi, no,
At nakita po na yung kanya pong damit ay punong-puno po ng dumi. At nakita po dito mga kaibigan na ang um, command ng Panginoon is to take away the filthy garments from him. No? And said unto him, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. Ito pong napakaganda po, no, na plano po ng kaligtasan mga kaibigan, mga kapatid. Pagkat yung bayan po ng Panginoon, no, kung sino man ang magsisisi at babalik po, no, sa Panginoon, ay talagang papatawarin po ng Panginoon. It is represented as the filthy garments, no, will be taken away. Aalisin po ng Panginoon yung filthy garments. Aalisin po yung maruming damit po natin mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay papalitan po ng Panginoon. And we can see that this is how the gospel, yung napakaganda pong balita sa bawat isa sa atin mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay may pagkakataon na mapatawad po ng Panginoon, na malinisan po ng Panginoon, na mabago po ng Panginoon, no? So this is the very heart of the gospel mga kaibigan, mga kapatid. And we can see also, no, dito po, no, sa Revelation 12 verse 13, sabi po dito, and when the dragon saw that he was cast out unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. No? So makita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na nung nakita ng kaaway na siya ay tinapon po dito sa lupa o dito po sa ating sanlibutan, kanya pong inusig ang babae nagdala ng anak na lalaki, the man child mga kaibigan, mga kapatid. No other than the church of God mga kaibigan, no? It is Israel who kept this hope of Messiah mga kaibigan, mga kapatid, na talagang natupad po ng Panginoon, tinupad po ng Panginoon yung kanya pong pangako na siya po ay magpapadala. He will provide a lamb. He will provide the sacrifice. He will provide the means for us to be saved mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makita po natin dito na talagang galit na galit po itong kaaway po ng Panginoon. And we can see that Israel is no more, no, as a nation, is not the church of God already. Kung inyo pong nasubaybayan ang atin pong pag-aaral, that yung Israel ay napalitan po ng tinatawag po na Christians mga kaibigan. Pagkat yun lamang na naniniwala sa Messiah na dumating po dito na si Jesus Christ mga kaibigan, mga kapatid, sila po yung totoong mga Israelites. Sila po yung totoo na naniniwala sa Messiah na pumunta po dito sa sanlibutan. Kaya po, makikita po natin na kagaya po, no, kung hindi pa po ninyo na tingnan at napanood, no, ang atin pong episode about the 7 churches, pwede nyo po yung i-review mga kaibigan, mga kapatid. And that illustrates, no, yun po ang nagpakita ng hula ng dadanasin po ng bayan ng Panginoon, yung pagdadaanan niya po, 7 periods of time na pagdadaanan niya po, and it is represented as the 7 churches mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po makikita po natin dito that talagang inusig po yung bayan ng Panginoon. And in verse 14, sabi po dito, and to the woman were given 2 wings of the great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, times, and half of time from the face of the serpent. So makikita po natin dito, there is a time period, mga kaibigan, mga kapatid, na ito pong babae that represents God's church, na siya po ay dinala doon po sa wilderness, fly into the wilderness, into her place, na doon po siya inalagaan ng Panginoon, doon po siya preserve ng Panginoon for a time, times, and half of time mga kaibigan. At ito po ay nag-represent, no, sa 1,490
260 years mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung period of time na kung saan ang little horn power, the papal Rome, has governed this earth mga kaibigan, mga kapatid, through the papal empire mga kaibigan. At makita po natin na during the time, 1,260 years, na yung bayan po ng Panginoon, wala pong karapatan na magbasa ng Bible, wala po silang karapatan na saliksikin ang katotohanan. Pinagbabawalan po sila on the pain of death na magbasa po ng Biblia. At makita po natin throughout the history na sila po ay pinapatay mga kaibigan pag nalaman na sila po ay mayroong pinagmamay-ari na Bible. And that lasted for 1,260 years mga kaibigan, mga kapatid. Napakahaba po ng panahon ng paghahari ng papal supremacy during this time. Revelation 12 verse 15, and the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. No? So nagbuga po itong dragon, no? The serpent, ang ahas, nagbuga po siya ng flood. No? This is the persecution mga kaibigan, mga kapatid. Na binugahan niya po ng persecution itong babae, ngunit yung lupa, no? And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed the flood which the dragon cast out of his mouth. No? Kahit po na talagang inusig po yung bayan ng Panginoon for 1,260 years, pinatayo po ng Panginoon ang Protestant Reformation. No? So nandun po yung mga reformers, tumayo po sila Wycliffe, tumayo po sila ni John Hus, tumayo po sila ni Jerome at iba't iba pa pong mga reformers, no? Sila ni Luther, no? Yung iba't iba pa pong mga reformers, mga kaibigan, mga kapatid, tumayo po sila sa katotohanan at ito po, no, ay nagpaigsi sa panahon po ng paghahari ng papacy. And this is represented by the earth, no? Help the woman through the Reformation, through the Protestant Reformation, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po nakapagpatuloy ang persecution na ginawa po ng papacy. It ended after the 1,260 years in 1798. No? In the year 1798, mga kaibigan, mga kapatid. At titingnan po natin dito that in Revelation 12 verse 17, sabi po dito, and the dragon was wroth with the woman. So yung dragon po ay galit po, no? Nagalit po siya sa bayan ng Panginoon, nagalit po siya sa church ng Panginoon, and went to make war with the remnant of her seed. No? Na ang dragon po, ito po ay umusig, no? Or siya po ay nakipag-away, naglunsad ng gyera laban po sa nalalabi na binhi ng Panginoon, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ito po yung characteristics, mga kaibigan, mga kapatid, ng totoong bayan po ng Panginoon. Malalaman po natin ang totoong bayan ng Panginoon. Ang totoo pong church ng Panginoon. Bakit po? Nandito po yung characteristics which keep the commandments of God. No? Na sumusunod po sa command ng Panginoon, na sumusunod po sa utos ng Panginoon, and have the testimony of Jesus. Na meron din po silang patotoo ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. At ano ba itong patotoo ng ating Panginoon, mga kaibigan? Titingnan po natin. Revelation 19 verse 10, sabi po dito, and I fell at his feet to worship him, and he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servants and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. No? So ganito po, mga kaibigan, malalaman po natin yung totoong bayan ng Panginoon pagkat siya po
no? Ang mga uh, kasapi po nito ay sumusunod sa utos ng Panginoon, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. At yung testimony of Jesus or patotoo po ni Jesus, mga kaibigan, mga kapatid, ay ito po ang espiritu ng propesiya. It is the spirit of prophecy, mga kaibigan. 1,260 years na wala pong prophet na tumayo para po sa bayan ng Panginoon. Ngunit God has promise, no? Doon po sa ating napag-aralan in Revelation 10, mga kaibigan, mga kapatid, that after the disappointment of God's people, He will restore, ibabalik po ng Panginoon ang spirit of prophecy. Magkakaroon po ng prophet ang bayan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Napakadali po natin na nakikilalanin. Madali po nating makikilala ang bayan ng Panginoon. Madali po nating mahanap ang church ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan lang po natin kung ang church ba na ito ay sumusunod sa utos ng Panginoon. No? At meron po silang patutuo sa pamamagitan po ng existence of the prophet in the church, mga kaibigan, mga kapatid. Napakadali po. Napakadali po nakilalanin ang bayan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami-dami po ngayong nag-aangkin na bayan po ng Panginoon, mga kaibigan. Ngunit hindi po tumutupad sa utos po ng Panginoon. No? Titingnan po natin yung 10 utos, no? In Exodus chapter 20, no? Nandyan po, no? Na yung halimbawa po, no, sa pangalawang utos, sabi po ng Panginoon na thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of it that is in heaven above or that is in the water under the earth. No? Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Yun po yung pangalawang utos, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay pinagbabawalan po ng Panginoon, inutos po ng Panginoon na hindi po tayo gagawa ng kahit anuman pong imahe, ni yuyuko, lalo na po ang pagyuko po sa imahe, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay kasuklam-suklam sa harap po ng Panginoon. Yung gawa po ng tao na gawa po sa kahoy, gawa po sa semento, gawa po ito sa mga metal, mga kaibigan, mga kapatid, gawa sa bato, ang mga imahe na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakapagsalita, yan po ay pinagbabawal po ng Panginoon. Sa kahit anumang wangis, sa langit man, dito man sa lupa or sa ilalim man po ng lupa, hindi po tayo dapat gumawa ng wangis, no? Kahit anumang wangis, mga kaibigan, mga kapatid. Pero makikita natin ngayon, no, na meron pong church, meron pong mga grupo na kung saan sila po ay nagsasamba sa mga statwa. Sila po ay yumuyuko sa mga statwa. No? At makikita po natin na ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At isa pong bahagi, mga kaibigan, mga kapatid, the fourth commandment, no? Yung pang-apat po na utos ng Panginoon na remember the Sabbath day to keep it holy. Halos lahat ngayon na nag-aangkin na bayan po ng Panginoon ay hindi po sumusunod sa utos na ito. Na kung saan ang bilin po ng Panginoon na tayo po ay mangilin, magpahinga sa ikaapat, sa ikapito na araw po, mga kaibigan, mga kapatid. No? Yan po ay hindi po sinusunod. Ang dami po ngayon na gustong mahalin si Jesus Christ, na sinasabi na tinatanggap nila si Jesus Christ, ngunit hindi po sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. And that is the characteristics, mga kapatid, that does not fit. Hindi po ito umaayon sa description po na ibinigay po ng Panginoon sa kanyang bayan, na sabi po ng Panginoon na they keep, no? Sabi po dito sa atin pong binasa kanina, that
uh, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So ganyan lang po mga kaibigan, mga kapatid, upang makilala po natin kung sino, kung alin po ba ang totoong bayan po ng Panginoon. Tingnan lang po natin kung siya ba ay sumusunod sa utos ng Panginoon o siya ba ay meron pong gift of prophecy. Kung wala po mga kaibigan, mga kapatid, then that is not God's people, mga kaibigan. So dito po tayo sa kasunod na talata. Lamentation 2 verse 9, her gates are sunk into the ground. He hath destroyed and broken her bars. Her king and her princes among the Gentiles. The law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that ang dahilan bakit wala pong prophet, no? Especially during the time of papal persecution, mga kaibigan, mga kapatid, in 1,260 years. It is because they are not keeping God's law. Hindi po sila sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. No? Sabi po dito, the law is no more, her prophets also find no vision from the Lord. No? Bakit wala pong vision? Ito ang kadahilanan po nito mga kaibigan, mga kapatid, kasi hindi po sila sumusunod sa utos ng Panginoon. At atin pong tatandaan mga kaibigan, mga kapatid, nag-iisa lang po. Nag-iisa lang po ang bayan ng Panginoon. No? Hindi po woman pong sabi ng Panginoon. No? So ito po ay isa lamang pong iglesia at ito po ay dumaan sa 7 periods of time mga kaibigan, mga kapatid, as it was discussed, no, in Revelation 2 and 3, no, about the 7 churches, mga kaibigan. Kaya makikita po natin dito that the gift of prophecy is one of the identifying characteristics of God's people, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of God, I will also forget thy children. And they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. So ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid, no? Ayon po dito sa Hosea, na ang kadahilanan bakit po na-destroy ang bayan ng Panginoon because they lack knowledge. Nagkulang po sila ng kaalaman. Nagkulang po sila ng pag-aaral sa katotohanan po na ibinigay ng Panginoon. And that has caused them to be destroyed, mga kaibigan, mga kapatid. At makikita po natin dito that sa patuloy po na talata natin pong babasahin, Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from the ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. So ito po mga kaibigan, mga kapatid, wala pong ibang kayang gawin po ang paghuhula na kagaya po ng sinabi ng Panginoon. Na sa hindi pa po nangyari ang isang bagay, sinabi na po ito ng Panginoon. We can trace that back, no? From the history, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga po, sabi po dito ng Panginoon, remember the former things of old. Tingnan po natin ano ba yung history. Tingnan po natin, kagaya po ng ating napag-aralan with the books of Daniel, mga kaibigan, mga kapatid. Nakita po natin na yung mga sinabi po ng Panginoon, ang pagkasunod-sunod po ng mga kaharian ay talagang natupad. Wala pong makagagawa nun. Nakita po natin in the experience of Daniel na talagang napakaraming beses na yung mga nag-aangkin na sila po ay mga wise men, sila po ay mga astrologers, wala po silang nagawa mga kaibigan, mga kapatid, upang ipahayag ang mga bagay na ang Panginoon lamang ang kayang gumawa, mga kaibigan. Kaya ito po ay napakalaki at napaka-importante na characteristics, no, ng
bayan po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. So we have this gift of prophecy, mga kaibigan. At makikita po natin, Joel 2 verse 28, "And it shall come to pass that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids of this, in those days will I pour out my spirit. I will show wonders in heaven and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come." So dito po nakikita po natin, mga kapatid, sa talata po na ito, ng pangako po ng Panginoon na Kanya pong ibubuhos ang Kanyang Espiritu at yung mga kabataan ay makakakita ng mga visions, no? At yung mga matatanda ay makakakita po sila ng mga panaginip, mga kaibigan, mga kapatid. Pero hindi po lahat ng panaginip, hindi po lahat ng vision ay nanggaling po sa Panginoon, because we have this prophecy. Mayroon pong prophecy ang Panginoon in this particular verses of the Bible, mga kaibigan. Meron din pong bulaang mga propeta or mga nag-aangkin ng mga propeta, ngunit hindi po sila nanggaling sa Panginoon, mga kapatid. At sabi po ng Panginoon, "By their fruits ye shall know them." Malalaman po natin ang totoo, mga kaibigan, mga kapatid. Malalaman po natin ang nagmula po sa Panginoon pagkat mayroon talagang bunga. At ang bunga niyan, mga kaibigan, mga kapatid, is obedience to the commandments of God. Pag meron po diyang nagdi-dream, no? Meron po diyang nagsasabi na nakakakita siya ng vision, but they are not following God's will, hindi po yan totoo, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi kasabay po yan, keeping the commandments of God and also the gift of prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin, no, yung last na talata natin pong babasahin sa gabing ito. Revelation 10 verse 11, no, ito po ay ating pong napag-aralan. "And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings." So ito po yung pangako ng Panginoon, mga kaibigan, na Kanya pong ibabalik muli ang gift of prophecy sa Kanyang bayan. Na ito po ang mag-guide sa kanila, ito po ang mag-lead sa kanila patungo po, no, sa daan na inihayag po ng Panginoon. Kaya dito po natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, that God's people will be persecuted. Talagang uusigin po ang bayan ng Panginoon. Dumaan po yung pag-uusig noong 1,260 years, no, from 538 AD hanggang 1798, mga kaibigan, mga kapatid. Inusig po yung bayan ng Panginoon. And in the near future, no, sa susunod po na mga pangyayari po dito sa sanlibutan, mga kapatid, no, sa atin pong pag-aaralan, titingnan po natin kung anong pag-uusig. Sino na naman ang uusig sa bayan ng Panginoon? Sino yung magiging power na gagamitin po ng kaaway na uusig sa bayan ng Panginoon? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, hahantong po tayo sa punto na dahil hindi po tayo yuyuko, ang mangyayari po, pagbabawalan po tayong bumili at pagbabawalan din tayong magbenta, mga kaibigan, mga kapatid. Naranasan po natin yan, no? During the time of COVID-19, yung sa pandemic po na nangyari. We saw, no? Nakita po natin kung paano or gaano kahirap yung pipigilan po tayo sa ating mga galaw. Pinipigilan po tayo sa atin pong mobility, mga kaibigan, mga kapatid. Darating po yung time, no? Darating po yung time na mauulit muli yung persecution, and we will see kung paano po ito mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon. We will be moving to Revelation 13, mga kaibigan. Sana po ay samahan niyo po ako, no, sa susunod po natin na pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. At bago po tayo magtatapos, no, sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin.
Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa iyo pong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong paggabay, sa pagbigay niyo po ng karunungan na sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita ay amin pong nasumpungan ang characteristics ng iyong bayan at yung experiences na kanilang pong pagdadaanan. At sa pamamagitan po nito, Panginoon, ay amin pong makikilala ang iyong bayan dito po sa sanlibutan na hindi po kami mawala sa landas at hindi po kami mapunta sa mga bulaan na mga nag-aangkin na iyong bayan. Panginoon, ingatan niyo po kami, kasama po ang aming pamilya, kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, Panginoon, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan, sa kahit anumang tao na naghahangad po ng kasamaan. Panginoon, ingatan niyo po kami, pagkat sa aming sarili wala po kaming magagawa. Amin pong hinihiling ang lahat ng ito, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, and may God bless you all. No? Kasama po ang inyong pamilya na kahit anumang pagsubok ang darating sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong tatandaan that we have the Lord that love us. No? Na higit pa po sa kahit sino mang mga kaibigan, kakilala, kapamilya natin dito sa sanlibutan, because He has offered His life for us and He wants us to be with Him in heaven, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po ay mapabilang po tayo at maging kabilang po tayo sa tatanggap po ng buhay na walang hanggan, at tayo po ay manahan sa langit kasama po ang ating Panginoon hanggang sa walang hanggan. May the Lord bless us all, mga kaibigan, mga kapatid, at nais ko pong batiin ang ating mga viewers, kay Julie Wanse, sa aking mahal na ina, Julie Wanse, at ganoon din po sa aking tita, Bibing Wanse Limit, at ganoon din po kay Sister Gliceria Rillermo, sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, sa aking mahal na biyanan Elma Roa Ortega, ganoon din po kay Ma'am Evelyn Leoneda, at kay Sister Liv Loses, kay Ma'am Germaline Lapitan, kay Granny Eunice Rodica, at ganoon din po kay Josephine Valino, at kay Sister Inday Nicor Albeso, kay Johan Rix, Brother Johan Rix Madilo. I believe ito yung kanyang ina, Sister Angeline Madilo. No? Kumusta po sa inyo dyan? At ganun din po kay Evan Ray Milyevo, at kay Hajil Otinko. Sana po ay magkaroon po ng blessing ang bawat isa, mga kaibigan. At may the Lord bless us, at kita-kita po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, bukas. No? Wala po kaming staff meeting bukas, so magkakaroon tayo po ng pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless us all, and purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.